Itong ibinunyag ni Senator Marcoleta tungkol sa mga namaleta sa Senado. Partikular po si Senator Ping Lacson. At syempre, alam din natin po nakasama dyan ang kanyang katandem ni Ping Lacson na si Tito Soto. At ito ay tungkol sa pagsisiwalat ni Senator Marcoleta sa isang TV program niya. No? I think sa Net25 ito. Ito yung stasyon ng radyo at telebisyon na pagmamayari ng Iglesia ni Cristo. Ang binanggit ni Senator Marcoleta ay 3 punto na mahahalaga. Una, sinasabi niya, ayaw na ipagpapatuloy ni Senator Ping Lacson ang totoong pag-iimbestiga sa lalim at lawak ng flood control na pandarambong at pangungulimbat sapagkat maituturo at babalik po ang linya ng pananagutan sa pagiging mastermind kay Marcos at kay Romualdez. Kaya ang mga witnesses na very crucial, kagaya po ni Speaker Martin Romualdez mismo, na hindi po ipinapatawag kahit pa na nagbibigay na ito ng babala na isisiwalat niya ang katotohanan sa nalalaman niya matapos na magkaroon po ng anunsyo ang ombudsman na siya ay sasampahan ng kaso sa Sandigan Bayan, hindi rin ipinatawag, sabi ni Senator Marcoleta. Ito pa, sila former Undersecretary Adrian Bersamin at itong Undersecretary Jojo Cades. Dito na, di ba pa mga witnesses, mga mag-asawang Diskaya, si dating Marine Sergeant Gotesa, and itong mga 18 former soldiers. Dinagdag pa ni Senator Marcoleta na kaya pala ayaw niya sundan ni Ping Lacson ang mga pag-iimbestiga at ipagpapatuloy dahil natatakot siya na mabubulgar din na nakinabang sila nila Tito Soto doon sa maleta distribution. Wow! At ito ay tumutugma doon sa naunang salaysay ng mga 18 former soldiers na nakapag-deliver sila ng 8 billion pesos sa kay Yusek Adrian Bersamin bilang siya ang tagapagsalo at bagman direkta ni Bongbong Marcos Jr. 8 billion noong 2025. And ang 2025 po, election period yan para sa pagkasenador. At siyempre ng iba pa mga officials ng gobyerno sa local elections. At ito, sinasabi ni Senator Marcoleta na nakita niya sa listahan ng accounting ni Undersecretary Adrian Bersamin na si Ping Lacson ay kasama doon. Of course, sinabi na ito nila Congressman Igay Erese. Sinabi na rin po ito ng ilang mga nakakita sa ebidensya na sinasabing cellphone and message conversation sa pagitan po ni Ginoong Marcos at ni Adrian Bersamin na siyang direktang bagman facilitator ni Marcos sa mga pagdi-deliver na ito at pagbubudega o pagtatago ng mga bilyones na pera. Itinuro po na si Ping Lacson ayon doon sa listahan ay mayroong natanggap na 250 million pesos di umano. Kay Tito Soto, 250 million pesos din po. At nakalagay doon, expenses for senatorial campaign. So malinaw na ang nakalagay ay flood control sources po yon. Ibig sabihin po yun ang mga pinagnanakaw na pera ng mamamayan na nilimas at kinulimbat nila Marcos at Romualdez na itinuturo ni Saldico. At ito ay ginamit sa eleksyon. Maalala po natin ay nasa alyansa po ng Bagong Pilipinas campaign noon na ang manager nito or national campaign manager ay si Congressman Toby Chanco. At yun nga ang binabanggit ni Toby Chanco, si Andrew E. may 68 million na talent fee. No? So, sky is the limit pala. Ang pamumudmud ng pera kina Ping Lacson at Tito Soto kung pagbabatayan itong listahan ng mga nakulimbat at pinagnanakaw na mga pera mula sa taba ng bayan na idinaan sa mga ghost flood control projects. Kaya ayaw na ni Ping Lacson na ipatawag pa itong si Undersecretary Adrian Bersamin bagamat pinangalanan niya ito sa kanyang mga pagpapahayag sa Senado sa privilege speech niya previously, pero nang makita niya na may accounting list, may mga nakalista ng expenses
kung saan at sino ang pinagbigyan doon sa 8 billion mahigit na mga pera na pumasok kay Marcos Jr. sa alok ni Adrian Bersamin, umatras ang bayag ni Ping Lacson. Hindi na niya ipinatawag si Adrian Bersamin. Kung pagtatagpuin po natin ang expose na ito ni Senator Marcoleta, tumutugma ito sa naunang salaysay sa video revelation ni Saldico. Tumutugma din po ito sa pagpapahayag na ginawa ng 18 former soldiers na mga security detailed kay Saldico. Ito rin po ang binabanggit ni Yusek Adrian Bersamin nang lumapit siya kay Congressman Leandro Leveste para humingi ng tulong. O, di ba? So, the preponderance of the existence of interconnected events related sa movement ng mga pera na pinagkakitaan mula sa mga dinambong at dinorobo at kinurakot na pondo sa flood control projects na mga anomalya at mga ghost na kinabang pala sila Ping Lacson at Tito Soto nung panahon ng kampanya. Sasabihin nila donation yon, whatever your reason, hindi po mapasusubalian at maitatanggi na kayo ay tumanggap at nagkaroon ng pakinabang mula doon sa pinagnanakaw na mga pera sa taong bayan kung pagbabatayan itong confirmatory revelation na ibinunyag ngayon ni Senator Marcoleta sa kanyang TV program. Now we understand clearly why Ping Lacson is very defensive and natatakot siya mag-engage sa debate at interpellation kay Senator Marcoleta dahil na maleta din pala. Ayun. At kung kaya nais na niyang i-preterminate ang hindi pa talaga kompleto na Senate Blue Ribbon Committee report na ito at investigation sapagkat iniiwasan ni Ping Lacson na sumambulat beyond this control and beyond their capacity to manipulate ang scheme within the Senate Blue Ribbon Committee kasama si Tito Soto. Pangalawang punto na sinabi ni Senator Marcoleta, at ito ang nakakabahala mga kababayan, mayroon pa palang mga pumapasok na mga pinagnanakaw na mga pera. At ito po ay isa sa Bureau of Customs. Nakalista din po doon 100 million per week. At ito ay mayroong naunang pagbubunyag si Ginoong Saldico doon sa kanyang video revelations, hindi po ba? At kung kaya naman po na binanggit ito ni Senator Marcoleta na may nakita siya doon, personally nakita niya ang thread of conversation and messages including ang accounting na pinaglilista ni former Undersecretary Adrian Bersamin na siyang naglilinya kay Marcos at kila Romualdez upang saluin ang mga pagbubudega at distribution ng idinideliver na mali-maleta, toni-tonelada na mga pera. At nakalista doon, 100 million pesos per week ang tinatanggap mula sa Bureau of Customs. Exactly sa binanggit ni Saldico na aabot sa mahigit kumulang 20 billion pesos din ang kinita ng asawa ni Marcos Jr., si Lisa Araneta, at ang kapatid ni Lisa Araneta di umano na si Mike Alpha or si Mike Araneta, no? Or si Martin Araneta, mga kababayan. Si Mike Alpha ang tawag nila. So, ito ay nandun pala sa listahan ni former Undersecretary Adrian Bersamin na ang kalakaran ng mga patong at mga panghuhut-hut sa pundo at kaban ng pamahalaan ay hindi lamang po sa mga ghost and anomalous flood control projects, kundi pati na rin po ay kasama pala dito ang sa Bureau of Customs. And pangatlo ay ang mga nakakatanggap ng daily or weekly distribution or at least sa isang buwan nakalista din po sa mga ebidensya na naka-screenshot at naka-digital preserve, at sa pagkakaalam ko ay mayroon pong kopya nito kay kay Congressman Leandro Leveste. O ayun. So itong tatlong pagbubunyag na ginawa ni Senator Marcoleta ay hindi po makakaya na pasinungalingan ni Ping Lacson that indeed na maleta sila noong panahon ng eleksyon. At kung sasabihin niya na hindi niya alam ito, it will still not exonerate them. Hindi po rin sila pwedeng pumalag at magwawalang sala sapagkat nakinabang sila eh. Sabihin man nila na hindi namin alam, hindi po kapanipaniwala yon na
tumanggap ka pala kay Adrian Bersamin at alam mo na sumasabog na ng panahon na yon ang iskandalo ng flood control na anomalya at mga unprogrammed appropriations at mga pandaraya sa budget at sumakay ka pa nga, di ba? Sabi mo may mga 63 na mga contractors o mga mambabatas na mga nasa House of Representatives na ibubulgar mo kapag umupo ka na officially as senator. Di ba hindi mo rin tinuloy? Kasi doon ninyo na-realize ni Tito Soto na babalik sa inyo na nakinabang kayo sa pinagnanakawan at dinorobo ng mga pundong ito na idiniliver sa inyo. At ginamit na convenient excuse yung kampanya sa elections noong 2025 at ngayon nabubulgar na nanggaling pala talaga. Ang money making, ang fundraising ay ginawa po mula doon sa mga pagnanakaw at pangungurakot sa proyekto ng gobyerno. At pati na po sa mga pondo na pumapasok sa mula sa Bureau of Customs papunta dito sa Malacanang. So, dapat maimbestigahan talaga ito. Ang problema natin, the tyranny of numbers, nitong silent majority na natatakot na magkaroon ng realignment of majority, ay dapat po magbabago ang liderato muna sa Senado. Makukuha ang majority dapat 13 or 14 or more na mga senador ang magbabago ng alignment at magkakaroon ng tinatawag na the brave majority instead of silent majority. Sapagkat minority po sila Senator Marcoleta at sina Senator Alan Peter Cayetano, sila Senator Amy Marcos. Hindi po nila kayang talunin sa numero pag nagbilangan at nagbutuhan on the floor, ma-overturn po ang kanilang desisyon at ma-override sila ng majority. Kaya hindi matutuloy ang pagre-realign ng mga komitiba at ang pagbubuo ng panibagong liderato sa dito sa Senate Blue Ribbon Committee. Ako nga, kahit ibalik si Senator Alan Peter Cayetano, ilalagay si Senator Alan Peter Cayetano, kahit hindi pa si Senator Marcoleta, or kahit pa ang buong Senado mag-imbestiga, yung Senate Committee convened as a whole. Kaya ito po ang mga iskandalong ito, ang pagbubunyag na ginawa ni Senator Marcoleta dito sa kanyang television program, ay napakalaki po na naghuhumiyaw na katotohanan that indeed hindi pa tapos ang totoong kwento dito po sa mga maanomalya at tudong kinurakot na pondo ng gobyerno hinggil sa mga flood control projects. And now, it is further confirmed na pati po ang pamilya ni Marcos Jr., ang kanyang anak, ang kanyang asawa, ang kanyang bayaw, ay nasasangkot po sa pakinabang mula sa mga tongpats o mga lagay o mga pera na mula po sa mga illegal na palusot na pondo o mga pandaraya na ginagamit na pangsuhol sa Malacanang at sabi sa listahan di umano ni Adrian Bersamin na ibinunyag na rin ngayon ni Senator Marcoleta ay umaabot po sa 100 million pesos per week. That's 400 million a month, mga kababayan. So kung 400 million yan, kulang-kulang po sa mga 5 or 6 billion sa isang taon. So tama nga ang estimate ni Saldico na mga nasa 20 billion pesos ang kinikita or nakita or kinulimbat ng pamilya ni Marcos through his wife, di umano, as per the video revelation of Saldico, at ngayon ay nasa listahan na rin ni Adrian Bersamin, si Lisa Araneta at ang mga alipores at pati ang bayaw o kapatid ni Lisa, bayaw ni Marcos Jr., ay mayroon palang kinikita na napakalaki, 100 million a week, per week, dyan mula sa Bureau of Customs. So magkano ba ang namaleta ni Ping Lacson? Yun ang tanong ni Senator Marcoleta. Nagpatuloy ba ang mga maleta na ito na ibinunyag ng mga 18 former soldiers na pinapadeliver ni Saldico bilang bahagi po ng distribution ng tinatawag na sakop ng mga pera na kinulimbat at binubodega ni Saldico sa Valle Verde o dyan sa kanyang penthouse unit na napakalaki sa Horizon sa may Shangri-La BGC, mga kababayan. Nako. So kaya pala, tudo-tudo ang maniobra ni Tito Soto at ni Ping Lacson dahil kumpirmado na ayon dito sa pagbubunyag ngayon ni Senator Marcoleta ay namaleta sila. Kaya kung hindi nila pipigilan at imaniobra
na makakalusot na partial lang ang report at pipirmahan na at ititigil na at magkaroon na ng open-ended exit scenario na wala nang patutunguhan ng sinasabi ni Ping Lacson, lahat naman na kinabang sa flood control at hindi isa lang ang mastermind, yun pala ay obligado siyang gumawa ng ganong script. Otherwise, sasambulat sa mukha nila ni Tito Soto at sa sino pang nakinabang doon sa mga maleta na i-deliver at ang estimate sa flood control ng galing ng mga pangungurakot at kinulimbat at pinagnanakaw na pera na pinartida-partida nila during the campaign period in the guise of electoral expenses ay mali-maleta pala at paldo-paldo ang dineliver. Kay Ping Lacson at kay Tito Soto, according to this media and public revelations made by Senator Rodante Marcoleta. Wow! Umatikabong na sagutan ito sa Lunes, no? Kung anong mangyayari nito sa pagbabalik po at pag-resume ng sesyon o mga pag-uusap dyan sa Senado.